dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kayo po ang aming tunay na Diyos. Kayo ang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay sa mundong ito. Diyos na tumutulong sa amin sa tuwing kami ay nanghihina at may mga pangangailangan. Kayo ang Diyos na laging concerned sa amin. Alam ninyo yung aming mga nararamdaman. Alam ninyo, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. You're so good to us. Napakabuti niyo, Panginoon. Help us to realize how good you are. Tulungan niyo kami makita maging yung mga pagpapala na meron kami ngayon, Panginoon, na minsan ay parang wala lang ito sa amin, lagi kami nakafocus sa mga wala sa amin, kaya kami ay nalulungkot. But this morning, oh God, help us to realize how good you are, what you have done in our life, and you are working, kahit na minsan hindi namin ito nakikita. Gabayan at tulungan niyo po kayo, Panginoon, sa araw na ito as we study your words. Gayon na rin sa aming mga personal na pamumuhay. Tulungan at gabayan niyo rin po kayo, Panginoon. Lagi niyo kaming iligtas sa anumang kapahamakan. Purihin ka sa umaga nito, samahan niyo kami, Panginoon. Patawarin niyo rin po kami sa aming mga pagkakasala. May mga pagkukulang kami sa inyo, Panginoon. May mga kasalanan kami sa inyong harapan, Panginoon. Patawarin niyo po kami at turuan niyo kami, O God, na sumunod sa inyong kagustuhan lamang. Hallelujah. Praise your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon sa oras na ito. Mapalad ang taong may tunay na Diyos. Mapalad ang tao na merong tunay na Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Ang salitang mapalad ay, yung mas mababaw niyan ay masaya. Masaya ang taong may tunay na Diyos. Kung naalala nyo sa Book of Daniel at maging sa Old Testament ay yung mga mga una-unang tao sa atin ay mahilig silang
sumamba sa mga Diyos-Diyosan, yung mga gawa ng tao, yung gawa sa kahoy, gawa sa pilak, gawa sa bato, gumagawa sila or out of gold, gumagawa sila ng mga anyo, at ito ang kanilang mga sinasamba. Ito yung mga Diyos-Diyosan nila. At ang mensahe sa umagang ito ay mapalad yung mga tao na tunay at totoo yung kanilang Diyos sa tignan natin yung buhay ni Daniel, ano? Or dali lang po, hanapin ko lang yung ano. Ito, unahin natin yung ano. Sa panahon kasi ni Daniel, ay may pangyayari din dyan na puntahan na nga natin. May gusto akong pakuyin pero doon ako dinadala. Sige. Daniel chapter 6 verse 6 to 10. Daniel chapter 6 verse 6 to 10, na kung saan ay ginawang gobernador itong si Daniel, binigyan ng katungkulan at naiinggit yung mga iba sa kanya. Kaya ang nangyari diyan, kaya ito yung ginawa nila. Gusto nilang siraan itong si Daniel. Kaya sa Daniel chapter 6 verse 6, kaya pumunta sila sa hari at sinabi, "Mahal na hari." Ito yung mga lumapit sa hari para gumawa ng bagay na ikakapahamak ni Daniel sa tingin nila. "Kaming mga administrador, mayor, gobernador, tagapayo, mga komisyoner ng inyong kaharian ay nagkasundong hilingin sa inyo na gumawa ng kautusan sa loob ng 30 araw, o 30 days po ito, ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao maliban sa inyo. At dapat itong sundin dahil ang sinumang sumuway sa utos na ito ay itatapon sa kulungan ng mga leon. Kaya mahal na hari, ito yung suggestion nila, magpalabas na kayo ng ganitong kautusan. Ipasulat ninyo po at lagdaan para hindi na mabago o mapawalang bisa ayon sa kautusan ng ating kahariang Media at Persya. Pumayag si Haring Darius, kaya nilagdaan niya ang kautosang iyon." Okay? So, parang tama naman ng kanilang suggestion ay yung mga tao, wala silang ibang Diyos. Kita nyo marami kasi silang Diyos-Diyosan nun. Ngayon, sa loob ng 3 araw, wala silang ibang Diyos na sasambahin, kundi yung hari, at nagkaisa sila. Kaya parang tama naman, kasi nga matataas na tao yung nagkaisa, pero yung suggestion, yung panukala ay hindi siya sang-ayon doon sa kalooban ng Panginoon. Kaya mahalaga din sa church minsan na yung mga kapatiran ay ipinapanalangin talaga kung ano yung kalooban ng Panginoon. Hindi porket napagkaisahan o ito yung gusto ng karamihan ay ito na yung tama. Kailangan pa rin na ipanalangin, ito ba ay kalooban ng Panginoon? Ito ba yung dapat nating gawin ayon sa kagustuhan ng Panginoon, hindi yung kagustuhan ng tao? Kasi baka mamaya nagkaisa tayo, ito yung gusto nating gawin, pero hindi pala yun yung gustong gawin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya, ito, nang malaman ni Daniel na lumagda ang hari, umuwi siya at pumunta sa kanyang silid na nasa itaas na bahagi ng bahay kung saan nakabukas ang bintana na nakaharap sa Jerusalem. Yung dating ginagawa ni Daniel na nananalangin siya sa kanyang Diyos, ay ginawa niya pa rin, hindi siya nahihiya. Nanindigan siya sa kung ano yung tama at dapat niyang ginagawa, yung kanyang paniniwala na yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay buhay na Diyos at tunay na Diyos. So, nangyari dyan, dahil yung panukala nila, ang sinumang sasamba sa ibang Diyos maliban sa hari,
ay itatapon sa kulungan ng mga leon. To cut the story short, itinapon nga si Daniel sa kulungan ng mga leon. Pero dahil tunay yung Diyos na pinaglilingkuran ni Daniel, niligtas siya ng Panginoon. Amen? Kaya sa 19, kinaumagahan, ito na, itinapon na si Daniel sa kulungan ng mga leon, magdamag yon, kinaumagahan, pinuntahan siya ng hari. Kinaumagahan, nagbubukang liwayway pa lamang, ay nagmamadaling pumunta ang hari sa kulungan ng mga leon. Pagdating niya roon, malungkot siyang tumawag. So, malungkot siya kasi alam din ng hari na mali yung kanyang ginawa, yung suggestion ng mga lumapit sa kanya, pero dahil nga nagkaisa sila, napasang-ayon na rin siya. Kaya nagkaroon siya ng kalungkutan sa kanyang puso dahil nakagawa siya ng maling desisyon. At ang akala niya dito ay namatay na nga itong si Daniel. Kaya malungkot siya, sabi niya, malungkot siyang tumawag. So dumungaw siya marahil sa kulungan ng mga leon. Daniel, lingkod ng Diyos, ay lingkod ng buhay na Diyos. Iniligtas ka ba ng mga leon ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran? Ang ganda ng tanong niya, ano? Iniligtas ka ba ng Diyos na iyong patuloy na pinaglilingkuran? Sumagot si Daniel, Mahal na hari, hindi ako sinaktan ng mga leon dahil nagpadala ang Diyos ng kaniyang mga anghel para itikom ang mga bibig ng mga leon. Ginawa ito ng Diyos dahil alam niyang matuwid ang aking buhay at wala akong ginagawang kasalanan sa inyo. So, nang marinig ng hari, nagalak siya at nagutos na kunin si Daniel sa kulungan. Nang nakuha na si Daniel, wala silang nakitang kahit galos man lamang sa kanyang katawan dahil nagtiwala sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Of course, na-discern naman ni Daniel dyan na yung mga tao na yon na lumapit sa hari ay iba yung kanilang intensyon. Nasiraan siya, na gusto siyang ipahamak. Pero hindi na gumanti si Daniel. Alam niyo ang ginawa niya nung naramdaman niya o nalaman niya na siya ay inaapi or sinisiraan. Hindi na siya nag-post sa Facebook. Wala namang Facebook, hindi na. Hindi na siya nag-apila doon sa hari na, Mahal na hari, mali yan. Labag yan sa Diyos. Wala nang ganon. Hindi na siya umapila sa hari. Dahil nagkaisa na sila, ang ginawa na lamang ni Daniel ay nanindigan na siya na meron siyang tunay na Diyos. Amen. At dahil sa, ang ginawa niya ay nanalangin siya. Di ba may kasabihan tayo? Pag ang tao gumawa, may mangyayari din marahil. Pero pag ang tao ay nanalangin, ang Diyos nang kikilos. Sa English niyan, if man work, it works. But if man pray, God work. Pag tao ang nanalangin, ang Diyos nang kikilos sa paraan na hindi natin sukat akalain. Amen? Kaya ginawa ng hari sa Daniel chapter 6 verse 26, Iniuutos ko sa lahat ng tao na nasasakupan ng aking kaharian na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang buhay na Diyos at nabubuhay magpakailanman. Ang paghahari niya ay walang hanggan at walang makakapagbagsak nito. Nagliligtas siya at gumagawa ng mga himala at kababalaghan sa langit at dito sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leon. So dahil din sa pangyayari na yon, naliwanagan yung hari, napatunayan niya din na yung Diyos na pinaglilingkuran ni Daniel ay totoo at tapat. Amen at buhay. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. So, mapalad, ang ganda niyan, nung nasa kulungan siya ng mga leon, marahil ay madilim doon, marahil ay ang lalaki ng mga leon at nakakatakot yung lugar na yon, marahil ay kung tayo si Daniel, marahil ay may takot, pero nagtitiwala sa Diyos, kaya siguro wala yung gano'n. Pero yung lugar na yon ay nakakatakot siya. Hindi magandang sitwasyon. Pero ang ginawa ni Daniel,
even before, hindi pa siya tinatapon sa leon, mahirap na yung kanyang naging desisyon na magpapatuloy na maglilingkod. Sabi ng hari, iniligtas ka ba ng Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran? Yun yung tanong niya Ibig sabihin si Daniel, kahit na anumang sitwasyon, patuloy siya na naglilingkod sa Diyos. Kaya tayo po, ano yung mahirap ngayon na sitwasyon natin? What is our situation right now? Na marahil ay iniisip natin na, Lord, napakahirap. Paano ko ito malalagpasan? Napakadilim. No? Hindi ko alam kung saan ako tutungo. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Hindi ko alam. Wala ka nang maisip na paraan pa. Kaya ang ginawa ni Daniel, nanalangin na siya sa Panginoon. No, yun yung dapat na ginagawa natin. Hindi siya last resort, hindi siya last na solution o kaya para mag-resolve ng ating problema yung pananalangin. Dapat lagi talaga tayong nananalangin sa Diyos. Amen po ba? Lagi tayong nananalangin sa Diyos. So mapalad ang taong may tunay na Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Inililigtas niya tayo. Tinutulungan niya tayo. Tulad ng ginawa niya kay Daniel, itinikom niya yung bibig ng mga leon para hindi siya saktan o maano man lang. Ganon din kay Daniel, kay Elijah. Naalala niyo yon? Si Elijah na pagod siya at hirap na siya sa kanyang sitwasyon dahil pagkatapos niyang nag-ministry ay hinahabol siya ng mga tauhan ni Jezebel upang patayin. At maghapon siya tumakbo, maghapon siyang naglakad, tumatakas siya, napagod siya at nagkaroon na siya ng kalungkutan sa kanyang puso. At dahil meron siyang tunay na Diyos na pinaglilingkuran, nagpadala yung Diyos ng anghel na kung saan naghatid sa kanya ng pagkain saka inumin. Pinaglilingkuran siya ng mga anghel. Kapag meron kang tunay na Diyos, ang Panginoon ang kumikilos para ipagkaloob yung iyong mga pangangailangan sa sitwasyon na iyong kailangan. At ganoon na rin sa paraan ng Panginoon na hindi mo inaasahan. Iba po kasi talaga yung paraan ng tao sa paraan ng Diyos. Amen? At lagi nating tandaan, God's way is always better at best comparing to our ways. Kaya sabi nga ng Bible lagi na magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? So mapalad ang taong may tunay na Diyos. Kaya ang tanong ko sa umagang ito, ikaw ba ay mapalad? Ikaw ba ay masaya? No? O ikaw ay nalulungkot ngayon? Pinapaalalahan ka ngayon ng Panginoon. Now, kung ikaw ay mapalad, paano mo masasabi na ikaw ay mapalad o ikaw ay masaya? No, meron kang pera? Meron kang mga ari-arian? Yun ba ang nagpapasaya sa tao? No? May isang mayaman na nagsabi na hindi daw pera ang nagpapasaya sa tao. Kasi may mga mayayaman daw, sobrang dami ng pera na araw-araw kinakabahan. Kasi may mga nagbabanta lagi sa kanilang mga buhay. No? So, hindi yung pera ang nagpapasaya sa tao. No? Kahit nga, sabi nga, ng isang kulang ang parte sa katawan, yung walang paa, naputol ang paa, naputol ang kamay, no? Pero meron siyang pera. So, sabi niya, hindi pa rin yun yung magpapasaya, yung pera, hindi yun yung magpapasaya sa tao. Sabi ng katrabaho ko, yan, pera, kasangkapan lang yan sa ating pamumuhay. Kasi pagdating naman ng panahon, siguro mabubuhay tayo ng, sabihin na natin, 100 years na mabubuhay tayo sa mundong ito. After nun, saan tayo mapupunta? Doon sa langit na bayan na hindi naman natin madadala yung pera. Kaya makikita mo na mahalaga yung pera pero hindi siya yung pinakamahalaga. No? Kailangan natin yan. Ibinibigay din naman yan sa atin ng Panginoon. No? Pero hindi yun yung pinakamahalaga sa lahat na inaakala ng iba. Kaya minsan na yung iba, hindi na sila sumasamba sa Diyos
Kasi focus na sila doon sa paghahanap ng pera. Hindi natin sila hunuhusgahan. Pero ipinapakita natin ngayon yung natural, yung normal na nangyayari ngayon sa mundong ito na mas mahalaga ang pera kaysa sa paglilingkod sa Diyos. At kapag sa kakatrabaho at may nangyari sa kanila, no? At hindi na sila makapagtrabaho, doon nila na-realize ngayon na mahalaga pa lang maglingkod sa Diyos. Yun palang pinakamahalaga. Minsan hinihintay pa natin na mangyari sa atin bago tayo makarealize na mas mahalaga ang maglingkod sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, sa umagang ito, ay pinapaalalahanan tayo ng Diyos na mapalad ka dahil meron kang tunay na Diyos. Amen po ba? Mapalad ka. Pastor, paano ba maging masaya na pinarehas na natin yun, yung masaya sa kamapalan. Pastor, paano ba maging masaya? Bakit po? Malungkot po ba kayo ngayon? No? Ano po ba yung nagpapalungkot sa tao? No? Minsan pagod Pag pagod ka, malungkot ka. Amen? Huwag mo muna akong kausapin ngayon, pagod ako. No? Pangit ng mood pagka ganun no? Huwag mo muna akong kausapin ngayon kasi grabe, ang dami kong ginawa. No? Kaya minsan nagpupunta sila sa dagat, nag-unwind sila, nagpapahinga sila. Parang si Daniel nung napapagod siya, sabi niya, si Elijah, sabi niya, mamatay na lang sana ako. Nung nakakain na siya, nakainom na siya, nauli na yung kanyang lakas at okay na siya ulit. No? Okay na to. Kaya minsan ang tao, pag malapit ka ng sumuko, baka pagod ka lang, kailangan mo lang ng pahinga. O kaya pag gutom ka lang, kailangan mo lang ng pagkain. Bakit nga ba malungkot ang tao? Ang pinaka number one na sagot dyan kung bakit malungkot ang tao ay dahil sa kasalanan. Dahil tayo ay nagkakasala, no? Sa Diyos. Kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, sa mga may asawa dyan, excuse me lang nararamdaman nila yon, yung kalungkutan na dahil nagkasala sila sa kanilang asawa. Sa mga anak na nag-aaral, kapag nakagawa sila ng pagkakasala, ng mali, linilihim nila sa magulang nila, hindi sila nagiging masaya kasi may lihim na hindi maganda no? So dahil sa kasalanan, no? Sabi ni Kuya Laymar, mapalad tayo at may tunay at tapat tayo na Diyos sa ating buhay. Amen. No? Sige, isa-isahin natin. Sabi sa Matthew chapter 5, yung pinag-aaralan natin. Paano nga ba maging masaya? Maging mapalad? Yan, ang gandang, paano nga ba, Kahapon, napag-usapan natin yung mapalad o masaya ang taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Isa na nagpapasaya dito sa sa pinag-aaralan natin sa Beatitudes ay kapag umaamin tayo sa ating kasalanan. May mga tao na na-unload talaga kapag nabanggit na sila, na-confess na nila. No? Na-confess na nila yung kanilang kasalanan. Talagang na-unload ito at nagkakaroon ka ng kagalakan. Amen? Kapag umaamin ka sa iyong kasalanan. Siyempre sa Diyos ka una aamin. Huwag kung saan-saan. Baka machismis ka pa dyan. Sa Diyos ka umamin. Amen? Matthew chapter 5 verse 4, mapalad ang mga naghihinagpis dahil aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga naghihinagpis. Ito na. Mapalad ka daw po. Ikaw ba'y nalulungkot? Ikaw ba ay may pinagdadaanan ngayon? Ikaw ba'y naghihinagpis? Sabi ng Bible, mapalad ka daw No, bakit? Mapalad dahil aaliwin sila ng Diyos. Alam niyo, ang Panginoon nating pinaglilingkuran, lagi siyang concerned sa'yo. Minsan, alam mo yung bata, pag nagtatampo yung bata, Mommy, you don't love me. Gaganin yan You don't lend me your cellphone. Ang mga nagtatampo yan. No? Mommy, Daddy naman. Daddy, you don't love me because you're not buying me candies. Alam ng daddy na sira-sira yung ngipin ng anak niya. Ibibilan ba niya ng candy yon? Alam ng mami niya na yung sobrang pagsi-cellphone ng matagal ay nakakasira sa mata ng bata, yung radiation. Papahintulutan ba yung nanay na mag-cellphone yung anak ng mahaba-haba?
So hindi dahil yung magulang, yung nanay, yung tatay, alam nila yung makakabuti para sa kanilang anak. Amen? Tayo din naman mga anak ng Diyos. Alam din ng Diyos kung ano yung makakabuti sa'yo. Amen. Alam ng Diyos kung ano yung para sa'yo talaga eh. Alam ng Diyos kung ano talaga yung pangangailangan mo. No? At laging concern ang Diyos sa'yo. Naalala nyo yung creation, nung nilikha si Adan, yung tao mula sa alabok, hiningihan sa hilong, nagkaroon ito ng buhay at tinawag ito na tao. At nung nilikha si Adan, nakita ng Diyos yung kanyang mga pangangailangan. So bago nilikha yung tao, lumikha muna ng Panginoon ng mga kakailanganin ng tao, yung pagkain ng tao, yung lugar na titirhan ng tao, kaya nagkaroon ng Garden of Eden, nagkaroon doon ng mga punong kahoy, mga masasarap ang mga bunga, mga fresh fruits ang andoon. No? Pagkatapos nung naihanda na ng Diyos yung titirhan at kakailanganin ng tao, nilikha niya na ngayon on the 6th day. Nilikha na ngayon ng Diyos ang tao. Amen? Ganda, no? Nilikha muna ng Diyos. Parang yan yung mga nanay. Alam niyo, bago manganganak yung nanay, nakahanda na lahat yan. Amen po ba sa mga nanay dyan? Nakahanda na yung susuotin ng bata kapag kapanganak. Nakahanda na yung mga langis, yung mga pamahid, nakahanda na yan. Ganun ang ginawa ng Panginoon bago niya nilikha yung tao. Inihanda niya muna yung mga kakailanganin ng tao bago niya nilikha ito. So, yan na, yung tao. Nakita na naman ng Diyos na parang hindi mabuti na ang tao ay mag-isa. Kaya ang ginawa ng Panginoon, lumikha na naman siya. Pinatulog niya si Adan, kumuha siya ng tadyang, ribs. At ginawa niya itong babae. At ito yung regalo ng Diyos sa lalaki. Kaya yung mga babae, sa mga kapwa ko dyan, asawang lalaki o mga boys dyan. Kaya ang babae, dapat yan minamahal kasi regalo sila ng Diyos sa atin. Hindi, tama na nga naman yung kasabihan na ang babae daw minamahal yan, hindi yan sinasaktan. Inaalagaan yan. Iniingatan yan, hindi yan inaaway. Kaya ang babae daw laging always right. Ang babae ay regalo ng Diyos. Nung malungkot yung lalaki, binigay yan ng Diyos para sa ganun ay maging katuwang. Maging maghatid ng kagalakan din sa lalaki. Kaya nagkaroon sila ng pagtutulungan. Ang babae ay igagalang niya yung kanyang asawa, na lalaki. Yung lalaki naman mamahalin niya yung kanyang, umattend na lang kayo ng mga wedding yan. Maririnig niyo lagi yan. So, ang binabanggit ko dito ay ang Diyos. Alam niya kasi yung mga pananailangan mo Alam nga din ng Diyos, yung kapag nagpipray ka tapos wala kang boses na inilalabas, patak lang ng luha, alam na yan ng Diyos kung ano yung pangangailangan mo. Kung ano yung nararamdaman mo. Ang Diyos mas kilala ka niya kaysa sa ating sarili. Kaya nga, ang paalala sa atin ng Biblia, magtiwala tayo sa ating Diyos, hindi sa ating sarili. Dahil kung may nakakakilala man sa atin ng higit, hindi tayo. Ang Diyos, dahil sa yung lumikha sa atin, God knows yung bilang ng buhok mo, yung laman ng puso mo, yung pinagdadaanan mo ngayon, kung gaano yun kabigat. Ipinahintulot ng Diyos na dumanas ka ng pagsubok ngayon dahil alam ng Diyos na pagkatapos mong malagpasan yan, ay tatatag ka at titibay ka. Yung mga problema mo ngayon, nandyan yan. Bakit? Dahil alam ng Diyos na merong solusyon sa mga problema mo na yan. What we need to do is trust the Lord. Amen. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Salamat po sa Panginoon. Mapalad ang taong naghihinagpis dahil aaliwin sila ng Diyos. Kaya maraming kwento niyan sa Bible na nalungkot din naman sila, nagkinagpis din naman sila, inaaliw sila ng Panginoon. Sa Isaiah chapter 61, may oras po ba tayo? Sige, punta muna natin itong Isaiah chapter 61.
Ito yung, basahin ko na lang po. Isaiah chapter 61 verse 1 to 3. Sige, Ate Lynn, pakisulat po dyan. Isaiah chapter 61 verse 1 to 3. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay nasa akin sapagkat hinirang niya ako na mangaral ng magandang balita sa mga mahihirap. Sinugo niya ako para aliwin ang sugatang puso. Ito ang gamit ko na Bible ay ang salita ng Diyos. Yan, ang salita ng Diyos. Hiningi ko ito sa Door of Faith Church kay Pastora Jessica. Salamat po. Salita ng Diyos. Kaya may term sa dito, ang ganda ng term na dito, sugatang puso. Malinaw na yan sa atin baka may mga ano pa dyan sugatang puso. Ito na yung sagot. At para ibalita sa mga bihag at mga bilanggo na sila'y malaya na. Kung ikaw ay nakabilanggo pa ngayon sa kasalanan o kasamaling ginagawa mo, ibinabalita ngayon ng Diyos na malaya ka na. May kakayahan ka na ngayon na sumunod sa Diyos at iwasan yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Malaya ka na, may kakayahan ka na mag-decide para sa iyong sarili. Sumunod sa Diyos o humiwalay sa Diyos. Choice mo naman yan, no? But take note, you are not free from the consequence kung ano yung choice mo. Sinugo rin niya ako para ibalita na ngayon na ang panahon na ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Excuse me. Sinugo rin niya ako para aliwin ang mga nalulungkot. Ito na. Ituloy ko na nga. Sinugo rin niya ako para aliwin ang mga nalulungkot sa Zion nang sa ganoon sa halip na maglagay sila ng mga abo sa kanilang ulo bilang tanda ng pagdadalamhati, maglalagay sila ng langis o ng koronang bulaklak sa kanilang ulo bilang tanda ng kaligayahan. Sila ay magiging parang matibay na puno na itinanim ng Panginoon. Amen. So merong iniutos ang Panginoon na yung mga naghihinagpis ay aliwin. Hallelujah. May paalala din ng Panginoong Jesucristo mismo sa Matthew 11:28. Anong sabi niya doon? Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal. Matthew chapter 11 verse 28. Yun na nga, basahin ko na baka magkamali ako. Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Baka naman kasi hindi tayo lumalapit sa ating Diyos. No, kaya tayo pagod na pagod. Lumalapit naman, pastor, pero bakit ganon? Pagod na pagod pa rin ako. Hirap na hirap pa rin ako. Puntahan natin Philippians chapter 4. Laging may sagot ang Bible sa ating mga dahilan. Minsan kasi ang tao madahilan lalo na kapag nalulungkot tayo o nahihirapan tayo, lagi nating iniisip pagsuko na pag tumigil na, no? At minsan doon na lang tayo sa isang sulok at ayaw na nating makipag-usap sa iba. Ayaw na rin nating umattend sa church kasi nalulungkot tayo. Matthew chapter 4, Philippians chapter 4, verse 6 to 9. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Ito na yung ko lang pa ng ante. Ito na yung gagawin natin. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Bakit tayo nalulungkot? Bakit tayo nahihirapan? Kasi nag-aalala tayo sa mga bagay-bagay. No? Ang dami nating mga problema. Kahit nga problema ng kapitbahay minsan, problema na rin. Kaya may nakakatawang kwento dyan na meron daw umuutang. Sabi ka, kumare, pautang nga ako ng pera. Sabi daw. Tapos ang sagot naman ng kumare niya, ay mare, pasensya ka na. Sabi niya, hindi ako pwedeng makialam sa problemang ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya may kanya-kanya tayong mga problema. Joke lang naman yan. May kanya-kanya tayong problema na kung saan ay ang number 1 na malalapitan natin ay ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pananalangin. Kumusta po yung ating mga prayer? Minsan dahil sa pagod, baka higa na lang tayo at
Nakakalimutan na nating manalangin. Sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan. Sige, lista mo lahat ng mga pangangailangan mo. Sabihin mo sa Diyos na may pasasalamat. Ibig sabihin, pagkilala pa rin na, Lord, your will be done. 7. Kapag ginawa ninyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y naka-Kristo. Kapag tayo ay nananalangin na merong pasasalamat o pagkilala doon sa kayang gawin ng Diyos, binibigyan niya tayo ng kapayapaan sa isip at sa puso. Amen? Kaya si Hannah, naalala ko lang, nung nanalangin sa Diyos na sana magkaroon siya ng anak, iniyak niya yun sa Panginoon. Yung problema niya, Lord, ito yung problema ko. Iniyak niya sa Panginoon. After nang manalangin, umuwi na siya ng payapa. Kumain na siya, masaya na siya ulit. Yun yung paniniwala na may magagawa ang Diyos. Kaya pag nagpipray ka, tanggalin mo yung pagdududa. Dagdagan mo ng paniniwala. 7. Kapag ginawa ninyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at mag-iisip at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. Ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti. Take note hindi lang siya yung panalangin na binigkas mo lang sa Lord. Para magkakaroon ka ng kapayapaan, no? Meron ka ding gagawin. God's part is to give you peace. Your part is to, bukod diyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Ipamuhay ninyo ang lahat ng natutunan ninyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ito. Try nating isa pamuhay. Kung hindi natin kayang i-try, gawin na natin. Parang parehas lang yan. No? Gawin natin yung lahat ng makakaya natin na makasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang assignment natin sa linggong ito, pag-aaralan natin yung Beatitudes number 1 ay mapalad ang taong inaaming siya ay nagkulang sa Diyos. Yun yung isa, i-apply natin yun sa ating buhay. Lagi nating kilalanin na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating buhay. Amen? Sa mga pastor dyan, huwag niyong iisipin na dahil sa inyo, lumalago yung church. Dahil sa kasipagan ninyo, lumalago yung church. Hindi. Dahil sa Panginoon. Amen? Sa mga nagmi-ministry dyan, sa mga nasa kitchen ministry, sa tambourine ministry, sa music ministry, huwag niyong iisipin na maganda yung ministry, yung takbo ng ministry dahil sa inyo. Hindi. Lagi ninyong iisipin, dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Magkakaroon ka ng kagalakan sa puso mo pag ginawa mo yan. Number 2, mapalad ang taong naghihinagpis dahil aaliwin sila ng Diyos. Kapag isinaisip mo na kapag ikaw ay nalulungkot at kailangan mong lumapit sa Diyos dahil ang kapayapaan ay nagmumula sa Diyos, magkakaroon ka ng tunay na kapayapaan. Philippians chapter 4 verse 6 to 9 yan. Pag-aralan po natin yan na yung mga isa-isip natin yung mga bagay na kapuri-puri, na totoo. No? Think on the things above, not on earthly things. Magbago na tayo ng isip. Masama na yung takbo ng mundong ito. Ang isa-isip natin ay mga bagay na panlangit, hindi mga bagay na panlupa. Pag tayo ay gumawa, Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do it heartily for the Lord. Nasa opisina ka man, nasa company ka, nasa factory ka man, o nasa bahay ka man, whatever you do, lagi mong gawin ito na parang sa ginagawa mo para sa Panginoon. Yung mga nasa serbisyo, no, do it heartily. Magtrabaho kayo, magtrabaho tayo. Ibuhos natin yung best natin sa ating mga ginagawa at isipin natin na yun ay ginagawa natin para sa ating Panginoon. Amen. Babatiin ko lang po yung aking ninong nakita ko ngayong umaga. Si Ninong asan na? Si Ninong
Alfred Mel Nicolas. Ninong Romel. Ayan, sa ano yan. Nasa sundalo yan. Retired na yata to si Ninong no? Amen. May God guide you always, Pastor. 3 years ko nang hindi nakikita yan. Si Ate Eileen, regards sa Ninong, sa ano dyan, mga kapatiran dyan. Kay Cheche, kay sa family ninyo dyan. Pag uwi ko ay makikikain ako sa bahay ninyo. Yan, si Ninong Romel yan. Salamat, nakakatuwa. At nakakamiss rin na umuwi ng Pilipinas, pero ganun talaga Ninong. Dito na rin ako ginagamit ng Panginoon. Someday, hindi ko alam kung kailan ako makakauwi. Kung hindi ako makauwi, kayo nang mamasyal dito. Kaya Ate Eileen Pimenta, patuloy kayo sa paglilingkod sa Panginoon po. Dito yan sa Taiwan. Si Ate Shelo, overtime na yata. Ay, overtime na ako, sorry po. At kay Mamang Lani, Papang Allong, at sa iba pa, kay Brother Laymar. Sa bawat isa pa na manonood pa ng live na ito, purihin ng Panginoon. Pagpapala ng Diyos sumain nyo, at lalo't higit ang dalangin ko sa Diyos, maranasan ninyo yung kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Binabati ko nga rin pa yung aking asawa, si Sister Lovely Jem. At yung aking anak, si Lansmar. Hi Lansmar. I love you anak. Kay Mama Merly, yan, kay Papa Nestor, kay Kuya Bon, kay Jing. Dito rin si Ate Lynn at yung iba pa. Hindi ko kasi makita kung hindi kayo nag-comment. Kaya mag-comment na lang kayo para mabati ko rin kayo paminsan-minsan. Madalang lang ako bumabati. Kasi ang focus talaga natin ay yung pagbabahagi ng salita ng Diyos at kung paano natin ito mai-apply. Amen po. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat nakikinig ngayon sa umagang ito. Hindi man madali na i-apply itong mga napag-aralan namin sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami na unti-unti maisagawa namin ito, Panginoon, may pamuhay namin ito, O God. At Lord, yung mga naghihinagpis ngayon, yung nakakaramdam ngayon ng anumang kalungkutan, dulot ng problema, ng pagsubok, ipinapanalangin ko po sila, Panginoon, na pagpalain niyo po sila, O God, at kayo po ang magbigay ng kapayapaan at maranasan nila, Panginoon, ang kagalakan na nagmumula sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen and amen. See you tomorrow po. God bless bawat isa. Amen po.